naman natin yun. Matuto kang lumga. As far as I'm concerned, iisa lang ang kinikilala ng asawa ng anak, si Millie Dayo. Look. Meron ko. Look. Iisa lang ang kinikilala ng asawa ng anak, si Millie Dayo. Siya ang totoo. Nag-aapoy na damdamin. It could have been just another summer. There was a second look on the sun. That summer suddenly felt different. Fried chicken. Oo, mahilig mga bata ng chicken. Hindi may mumay. Malo. Hindi sila, makabayot daw. Ayan! Siya, bakit ka na makabayot? Hindi ko maligyan sa vibes namin. Right? Weird manok. Kaya po, ang mga anak ko, halos kada adlaw. Manok, huwag ko na nang mabayot. Ayan. Kuya, bali lang manok naman to. Fried chicken to. Alam mo na tayo dyan, pagkadaka. Mga tayo dati. Ang bayot ko yung kanarang ka lang nangahamas ka diwat na. Diwat na. Pinapunta ko. Malagay kayo ng birthday na kita. Lupa na ka rin. Lagi sa iyo. Pakul. Sa mga sagol. Birthday. Birthday. May green ba ang kuhan ba doon? Tuta! Mabilihan, I love you so much. Iman ko. Bakit po? Pagkapula lagi ba? Ulaw. Grabe yung ginawa ko. Kasi for 15 years, wala nangit ako. Pagkapula ba? I didn't say anything about me and my daughter. Siguro naman, ito na lang yung karapatan na. Sabi ko, nagawa kasi. Kasi wala, hindi naman ako nagsalakain. Ayaw ko. Kaluna na? They exist. Anak niya. Ito nga, namatay at mga lola. Katungkil, mga lola namatay. Bukod sa ba? Sabi ko pa namatay sa mga lola.
yung cooking process. Kaya makakasigurado tayo ng malambot na itong mga tao ng pechay, pero crisp pa rin ito. At kung mapapansin ninyo, pati yung kulay, i-maintain natin. So gagawin lang natin itong same step at hanggang sa maluto na natin at mapakuluan lahat ng mga pechay na gagamitin natin para sa recipe. Papabayaan lang muna natin na papunta sa room temperature yung pechay. At pagkatapos niyan, ay pag-iiwalayin na natin yung pechay at yung tubig. I-drain na natin. For the meantime, itatapon po muna itong tubig na ginamit natin sa pagpapakulo dahil magkikisa na tayo. Sinigurado ko lang na tuyong-tuyo na itong ating wok bago natin lutuan. Kaya pinunasan ko pa ng paper towel kanina. So ito na mantika. Magigisa lang tayo ng bawang at ng sibuyas. Itong bawang ay kinakrush ko lang. At once na makrush na, chinachop ko lang ito. Minsan mapapansin ninyo na habang nagka-crush ng bawang, may kulay green sa gitna. Kung bakit nag-germinate na o tumutubo na. Kagaya niyan, di ba? So, ang tawag nila ay germ, pero hindi yung microbial na germ, ha? Dahil nga tumutubo na nag-germinate na. Huwag natin isasama yun dahil mapait yun. Kung magtatanggalin lang natin, magagamit pa natin yung ibang parts ng bawang. So, ito-chop ko lang to. Pwede nyo pang hiwain ito ng maliit na peraso. At igisa na natin. Binigis ako lang itong bawang hanggang mag-umpis ang maging kulay brown. Prepare na natin yung sibuyas. Pagdating sa sibuyas, kahit anong klase ng sibuyas, kahit anong kulay, walang problema. I-chop lang natin yan at igisa na natin kaagad. Tinutuloy ko lang ang pagluto dito hanggang sa lumambot na ng tuloy ng sibuyas. At pwede nyo rin yung ng manilipis pa yung sibuyas at kung gusto nyo. At this point, okay na to. Ilalagay ko na yung ground pork o yung gininding na baboy. Pwede na natin yung tubig, diba? Pero kailangan pa natin yung patuyuin mabuti. Kaya gumagamit tayo ng paper towel para ma-absorb yung tubig o yung moisture na natira. Gagawin lang natin yung same step sa lahat ng mga dahon na yan. Ha? Okay na to. Itatabi ko muna. And at this point, nasa room temperature na rin yung ginigay. Ilagay na natin yung ibang mga ingredients. Pagsamasamahin na natin. Naglalagay lang ako ng minced na carrot. At ito naman yung dahon ng sibuyas. O nga pala, pwede kang gumamit dito ng regular na repolyo instead na pechay baguio. And so ready na itong iba pang part ng sibuyas. Pati yung kulay green, ginagamit din natin yun, syempre. At naglalagay lang ako dito ng itlog. Magsisilbing binder yan. Mamaya magkakamay tayo dito sa paghalo, kaya magre-ready muna ako. Susot lang ako ng guantes. Ito naman, dagdag lang ng ground black pepper. For now, magkukutsara muna tayo, ha? So, haluin lang muna natin lahat ng mga ingredients at titimplahan pa natin yan. Ang gusto ko dito sa ating cabbage rolls ay maging Asian-inspired. Kaya bukod dun sa dahon ng sibuyas, naglalagay din ako ng sesame oil at ng toyo. Itutuloy ko lang ang paghalo. At kung mapapansin ninyo, kahit na may itlog, hindi pa rin siya nagbabind mabuti. Tingnan ninyo, kapag hinawakan ko, di ba, nagbubuhagan pa rin yung ground pork. Kaya naman gagamit tayo dito ng all-purpose flour. Itong harina ay makakatulong para mag-bind mabuti yung mga ingredients. So yan, kamay na natin to. Kung sa may lagay na natin yung harina, haluin lang natin. At mapapansin nyo, nagdidikit-dikit na yung mga ingredients ngayon. Nag-bind na sila. Yan yung gusto natin mangyari. Ready na to? Itatabi ko lang muna, kukunin na natin yung mga dahon at ready na tayo para mag-roll. Pagdating sa pag-roll, simple lang yan. Parang nagbabalot lang kayo ng lumpiang Shanghai. Nasubukan nyo na ba yun? Nilalatag ko lang yung isang dahon sa flat surface na kagaya niyan. At kukuha tayo ng toothpick. Yan, itatabi ko muna dito, ha?